Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Ngayon po ay 09/06/2025 at ang oras po ay 4:33 ng hapon sa Gregorian. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ngunit sa Yahuwah's kalendar, ngayon din po ay seventh day o pang-pitong araw mga kapatid. Tuwing tayo ay namamahinga, meron po tayong Torah reading. Nagbabasa po tayo ng Yeshayahu, aka Isaiah. And we are on this series, mga kapatid. Tapos na po tayo sa chapter 35. Ngayon po, nasa chapter, Shabbat Shalom po, brother. Sa mga dumating ngayon, Shabbat Shalom. Nasa chapter 36 na po tayo ngayon, mga kapatid. So, that being said, ah tapos na po tayo doon sa ating napag-bulay-bulayan mula sa chapters 1 to 35, mga kapatid. So ngayon nasa another section tayo on chapter 36, mga kapatid, no? Chapter 36 hanggang sa chapter 39. So this is another chunk of information, mga kapatid, na tutukan natin mula ngayon. Okay? Let me say it again. Chapter 36 hanggang po sa chapter 39 verse 8. Ito na po yung susunod na mga chapters na ating titingnan, mga kapatid. And batay dito sa mga talata na ito, ah, tinatawag ito na historical transition. So, ibig sabihin, yung mga information dito ay may ugnayan doon sa history. History ng Assyria o Assure. Okay? Si Haring Sennacherib, mga kapatid, ay hari ng Assyria. Historically, talagang totoo siyang hari. Nagpadala siya ng highest ranking officer niya na si Rabshakeh o Rabshakeh, mga kapatid. Yun ang kanyang highest ranking officer na pinadala ni Sennacherib. At pinadalahan ng daming mga sundalo ang Yehuda o Juda at ang Jerusalem, mga kapatid, sa panahon nito. At siyempre, yung hari ng Yehuda ay si Hezekiah, or restored niya name ay Kasad Yahu. Kasak, rather. Kasak Yahu. Okay, which is also known as Hezekiah, mga kapatid. I might mispronounce it sa nakaraan, but we are correcting it. Kasak Yahu or Hezekiah, mga kapatid. Siya yung hari ng Yehuda sa panahon na ito. Okay? So, merong mga war na nangyayari. Okay? So, titingnan natin, mga kapatid, yung mga what's going on dito. But historically, yun po ang literal na nangyari dito, mga kapatid. And take note na yung Northern Kingdom, which is the 10 tribes, tapos na po yun sila nabihag, mga kapatid. But ang two tribes, hindi pa sila nabihag, hindi pa sila na-conquer. Okay? But yung Northern, tapos na po sila. There have been conquered already, mga kapatid. At hindi na sila nakabalik dito sa kanilang lugar. So ngayon, ang next na target is yung Yehuda, yung Judah nga, mga kapatid. So, that being said, ang pinaka-important line dito sa chapters 36 hanggang chapters 39 is itong pinaka-important line na, "In whom do you now trust?" O, kanino kayo ngayon magtiwala? Okay? Imagine mo, ang daming sundalong pinadala na palibutan na ang Jerusalem. Okay? So ngayon, ang pinaka-importanting tanong is, kanino ka ngayon magtiwala? In whom do you now trust?
So if you are on the shoes ng mga taga-Yauda sa panahon nito, oo nga, saan ka ba magtiwala? Ilipat mo ba ang pagtiwala mo kang Sennacherib, hari ng Assur o Assyria? Or tatakbo ka doon sa Matsariam, Egypt, upang tulungan ka? Or kailangan manatili ka na manalig kay Aba Yahuwah. So yun po yung mga kapatid, yung mga questions na lalaro sa ating isip sa ating pagpatuloy, sa ating pagbasa ngayon mga kapatid. So without much ado, tawagin natin si Sister Azara Batcheo. Siya po ang ating Torah reader. At buksan na po ninyo ang inyong kasulatan. Yesaya o Isaiah chapter 36. Go ahead po, Sister Azara Bacho. Sige po. Our Torah reading for today is from Isaiah chapter 36, verses 1 to 22. And it came to be in the 14th year of sovereign Hiskiyahu that Sanherib, sovereign of Ashur, came up against all the walled cities of Yehuda and took them. And the sovereign of Ashur sent the Rabshakeh with a great army from Lachish to sovereign Hiskiyahu at Jerusalem Basahin po and natin, Sister, as Kasak Yao. Kasakyahu. Oh, we are correcting. Okay, go ahead po. Sovereign Kasakyahu at Jerusalem, and he stood by the channel of the upper pool on the highway to the launderer's field. And he came to him, Eliakim, son of Kasakyahu, who was over the household, and Shebna the scribe, and Ua, son of Asaph the recorder. The Rabshakeh then said to them, Please say to Yasakyahu, Thus said the great sovereign, the sovereign of Ashur, What trust is this in which you trust? Hmm. I say, You speak of having counsel and strength for battle, but they are vain words. Hmm. Now, in whom do you trust that you have rebelled against me? Look, you are trusting in the staff of this broken reed, Mitzrayim, on which if a man leans, it shall go into his hand and pierce it. So is Pharaoh, the sovereign of Mitzrayim, to all who trust in him. But if you say to me, We trust in Yahuwah, our Elohim, is it not he whose high places and whose altars Hazak has taken away, and has said to Yehuda and to Jerusalem, Bow yourselves before this altar? And now I urge you, please give a pledge to my master, the sovereign of Ashur, and I give you 2,000 horses, if you are able on your part to put riders on them. And how do you refuse one officer of the least of my master's servants, and put your trust in Mitzrayim for chariots and horsemen? And now have I come up without Yahuwah against this land to destroy it. Yahuwah said to me, Go up against this land and destroy it. And Eliakim, Shebna, and Ua said to the Rabshakeh, Please speak to your servants in Aramaic, for we understand it, and do not speak to us in the language of Yehuda, in the hearing of the people who are on the wall. But the Rabshakeh said, Has my master sent me to your master and to you to speak these words, and not to the men who sit on the wall, to eat their own dung and drink their own urine with you? And the Rabshakeh stood and called out his with a loud voice in the language of Yehuda and said, Hear the words of the great sovereign, the sovereign of Ashur. Thus said the sovereign, Do not let Hazak deceive you, for he is unable to deliver you. And do not let Hazak make your trust in Yahuwah, saying, Yahuwah shall certainly deliver us. This city is not given into the land of the sovereign of Ashur. Do not listen to Hazak for thus said the sovereign of Ashur. Make peace with me, be a present, and come out to me. And let each of you eat from his own vine, and each from his own fig tree, and each of you drink the waters of his own cistern, until I come. Then I shall take you away to a land like your own land,
a land of grain and new wine, a land of bread and vineyards. Beware lest Hezekiah misled you, saying, Yahuwah shall deliver us. Has any one of the mighty ones of the nations delivered its land from from the hand of the sovereign of Ashur? Where are the mighty ones of Harmath and Arpad? Where are the mighty ones of Shifar Wayim? When have they delivered Shumiron from my hand? Who among all the mighty ones of these lands have delivered their land from my hand? That Yahuwah should deliver Jerusalem from my hand? But they were silent and answered him not a word, for the command of the sovereign was, Do not answer him. And Eliakim, son of Hilkiyahu, was over the household, Shebna the scribe, and Ua, son of Asaph, the recorder, came to Hezekiah with their garments torn, and they reported to him the words of the Rabshakeh. Hallelujah. Yada yawa, mga kapatid, sa wonderful reading. So ngayon, narinig natin, ah, ano yung first impression ninyo, mga kapatid? What comes first in your mind dito sa ginagawa ni Rab Shaka, mga kapatid? Rab Shake, siya po yung highest ranking officer na pinadala mula, mga kapatid, sa Assur o hari ng Assur. Siya yung highest ranking officer na pinadala, mga kapatid. What is he doing with Kasak Yao or Hezekiah? Ano yung ginagawa niya, mga kapatid? Kung balikan natin po yung Ten Commandments, ano yung na-violate niya doon sa 10 utos ni Abba Yahuwah? Anything? Anyone would like to give an impression or a short thought about it? Paulit-ulit niyang anong ginawa niya? Paulit-ulit. Ginamit pa niya yung pangalan ni Abba Yahuwah to prove his message, okay, na to frighten Kasakyao para takutin. Okay? Mga kapatid, at nabanggit niya yung mga mighty ones doon sa Assure. Okay? Halimbawa, itong mga nabanggit niya dito sa verse 19. Ito si Kamat or Hamat, Arpad. Ito ay mga mighty ones. Saan po ito sila ng mga mighty ones? Sila po yung mga mighty ones na kinikilala ni Sennacherib doon sa Assyria. Okay? So, in which sinabi dito ni Rabsake, na kung saan ah, walang nagawa ang inyong mighty one na i-deliver o i-protect ang Shamaron from my hand. Sabi-sabihin, nagmamalaki ngayon si Rabsake na, look, may kakayahan ba ang inyong Yahuwah, ang inyong Aluwaya, may kakayahan ba na iligtas kayo? Tingnan ninyo anong ginawa ng aming mga mighty ones doon sa Shamaron o Samaria o tinutukoy diyan yung Northern Kingdom. Tingnan nyo kung ano yung ginawa ng aming mga mighty one doon. Okay, so what comes into your mind, mga kapatid? Ano yung 10 utos? Saan doon sa 10 utos na nagkaroon siya dito ng violation right away, mga kapatid? Anyone? You have no other mighty ones. Okay, isa po yan. But meron pang malakas o meron pang mas grabe na ah, You do nilabag not niya. bring the name of Yahuwah? Opo, yun. Mm. Grabe yung paglabag niya doon sa third commandment na yan. Siyamot o Exodus 20 verse 7. You shall not make the name of Yahuwah in vain. Okay? Dito sa kanyang ginawa against kay Kasak Yao,
mga kapatid, malinaw po na he also blasphemed, he also challenged the name of Yahuwah, mga kapatid. In contrast, in comparison doon sa mga mighty ones na sinasamba nila doon sa Syria. Sure, mga kapatid. O, di ba? So, yun, malinaw po. Violation of the third commandment. Second commandment also is violated dyan. Okay? What else? Ano pa po ang inyong mga first impression o nakita ninyo ng mga things you wanna speak out right away, having heard it? Anyone else? Brother Dan, Yes, go ahead po, sister. Go kasi ahead. po yung, di ba, sino yun? Si Rob Shaki ay palaging maraming sinasabi po, Brother Dan. Opo. Kaya parang yung yung it's only one way, yung bang sa kanya lang palagi ay sila hindi way, they were silent and answered him not. Siguro alam Hmm. nila na yung bang what are you talking? Hindi kami nag-agree sa mga sinasabi mo. Kaya Hmm. itong mga taga Jerusalem, they were silent. Opo. Hindi ho sila mas maganda. May ano din po brother na no, yung bang may taong pala paging salita ng salita, you just keep quiet. Hmm. Kasi Tama. pag sinabihan mo, baka may mangyaring hindi maganda. Kaya Tama. po, nakakatuwa po yung they did not argue. Yung ganun po. Oh. Yeah, you're correct. As you're explaining it, best defense is also silence. Okay po? Mm. Ah, bratatat, gamasinggan na po yung yung bibig ni Rob Shaka, mga kapatid, no? Rob Shake. Grabe, no? Non-stop yung kanyang firing words, okay? And yet, tahimik yung lahat ng mga officers ni Kasakiao, mga kapatid. At na-affirm din po ni Kasakiao, di ba? Anong sabi niya at the end? Do not answer him, di ba? Verse 21 po, di ba, mga kapatid? Do not answer him. Yes po. Oh, do not answer him. Tahimik lang kayo. Huwag niyo siyang sagutin. So, sometimes, I would say sometimes, no? Not all the time. Sometimes, the best response is silence. The best Mm. defense is silence. Uh, Let the moment of silence, speak for itself, mga Mm. kapatid. Kasi kahit wala silang sinabing mga salita, but yung lahat ng mga binitawan ng mga words, mga kapatid, ay babalik yun po. Babalik yun. Bumirang. Oo, Mm. bumirang, kumbaga, Mm. sakay rab sakayon. Mamaya, titingnan natin kung ano yung impact doon sa mga words na binitawan niya. Kung di ko nakalimutan, na highlight yan noon ni Sister Bakar sa Yao doon sa pangalawang hari, chapter 19, verse 35. Mm. Mamaya po, balikan natin yan. Kasi nandoon po yung bunga, nandoon po yung nag-result doon sa kanyang mga ginagawa dito, mga kapatid. It turned out na hindi maganda yung nangyari sa kanilang side, sa camp nila, mga kapatid. Mamaya, balikan natin yan to prove a point na kahit naging tahimik, naging silent yung sangkatauhan ni Aba Yawa, yung kanyang mga officers, pero hindi ibig sabihin na si Aba Yawa ay natulog. Mm. Mga kapatid. Yada Yawa sa wonderful sharing na yan. Anyone else, mga kapatid, meron pang idagdag? Opo. So, mamaya, balikan ko kayo mga kapatid, no? I will go back to you later on at tanungin ko kayo po kung ano yung inyong mga saloobin o inyong mga additional po na mga sharing mula dito sa ating pag-usapan ngayon, mga kapatid. So, moving on tayo sa mga pagpapaliwanag, mga kapatid. So, ito na nga, titingnan natin itong practical trust in Yahuwah, mga kapatid, is dito yung pinapakita yung pagtiwala kay Abba Yahuwah, yun ang the best na response, mga kapatid, na ating gagawin, lalo na sa panahon na may mga hamon. Okay? Hinahamon ang kanilang pananampalataya kay Abba Yahuwah. Okay? When our trust,
when our belief in Abba Yawa ay nailagay po sa hamon, okay, yun po ang best na ating response, mga kapatid. Okay? Against sa ating mga oppressors, kumbaga, mga kapatid. Best response is silence. And yet, yung buong puso, dapat tiwala, nandoon pa rin kang abayawa, mga kapatid. So, yan po ang ating tutukan as we proceed, mga kapatid. When Yahuwah's people align themselves with His cause, mga kapatid, that is trusting in His power, then makikita natin, mga kapatid, na Abba Yahuwah is able also to keep His word, mga kapatid. Kung ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah sa moment of testing, mga kapatid, kailangan talaga tayo na mag-align. Yung ating isip, puso, i-align natin, mga kapatid, ayon doon sa cause, ayon doon sa kagustuhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Then makikita natin yung kanyang kapangyarihan. Makikita natin yung kanyang faithfulness na ikip ni Abba yung kanyang mga salita, mga kapatid. So ito po yung makukuha natin dito na overall na lesson, mga kapatid. So moving on sa ating mga details. Verse 1, halimbawa. Sa verse 1, nabanggit po dito yung 14th year, no, of the sovereign Kasakyahu or Hezekiah. Okay, Sennacherib, yung hari ng Assur, okay, came against all the walled cities of Yehuda and took them, mga kapatid. So all the walls, ibig sabihin, pinalibutan po ang buong syudad na kung saan merong mga wall yan, pinalibutan nila, mga kapatid. Okay, so yun po ang kanilang ginawa according sa pag-describe dito sa verse 1. At kailan po ito nangyari? Historically, kanina nabanggit po natin na there is what we call historical transition. Nangyari po ito 701 BC. Okay, so ito po yung taon 701 BC, mga kapatid. Before Common Era. Nangyari po yan na kung saan si Kasakyao or Hezekiah, siya po yung naging hari ng Yehuda sa panahon na iyan, mga kapatid. Na kung saan mula sa kaniyang ama na si Haring Ahas, okay, alala po niyo po, mga kapatid, no? Itong Haring Ahas, siya po yung hari sa panahon ng 715 BC, mga kapatid. At which that time, uh, he also began to rule, mga kapatid. Sennacherib, yung hari ng Assyria o Assur, sa panahon na ito, 705 hanggang 681 BC, siya po yung naging hari ng Assur, mga kapatid, sa panahon na iyon. So kaya, dito rin sa panahon ni Kasakyao o Hezekiah, siya nga yung leader sa Yehuda and Sennacherib yung leader doon sa uh, Assur o bansang empire ng Assur o Assyria, mga kapatid. So ito yung nangyari na pinadalhan niya ng mga sundalo, ang daming sundalo, pinalibutan ang buong Jerusalem, mga kapatid. At yan ang literal talaga na nangyari. Okay? Sa verse 2, kung kina natin yung verse 2, and the sovereign of Ashur sent Rabshakeh, okay, with a great army from Lachish to sovereign Kasakyao at Jerusalem. And he stood by the channel of the upper pool on the highway to Launderer's Field, mga kapatid. So, yan po ang ginawa ni Rabshakeh. Siya yung highest ranking officer na pinadala po ni Haring Sennacherib, mga kapatid. Okay? Highest ranking Assyrian military officer. Okay? Siya yung
highest ranking. So kung ano yung sinasabi niya, yan ay lahat ay nagmumula sa nagpadala sa kanya, mga kapatid. Okay? Dito sa verse 3, makikita natin dito yung on the other side, sa kanila ni Kasakyao, sino po yung mga nagsalubong doon or karoon ng meeting. So ito na nga ang nabanggit mo pa din, no? Al-Yakim, son of Hilkiah or Kalak-Yao, mga kapatid. Kalak-Yao, who was over the household, and Shebna, the scribe, and Yoa, son of Asaph, the recorder. So, ano yung kung ating i-describe ito, ito yung mga admin. Ito yung mga admin, ito yung mga key leaders po ni Kasakyao dito. So, Alyakim, okay, Shibna, at Yoa, mga kapatid. Sila po yung mga humarap, kumbaga. Sila yung humarap dito sa napaka-boastful words. Kaninang umaga, yung mga oppressing words of the arrogant. Di ba? Yun ang ating na-highlight kaninang umaga, mga kapatid. These are oppressing words of the arrogant, the boastful. Itong si Shake, mga kapatid. At itong tatlo, sila yung nakatanggap. Sila yung naka-receive doon sa mga threatening words ng highest ranking officer ng pinadala ni Sennacherib, mga kapatid. So, yan po. Titingnan natin yan, mga kapatid, as we proceed to verse 4. Okay? Sa verse 4, look at it again. Sa verse 4, the Rabshakeh then said to them, please say to Kasakyao, thus said the great sovereign, the sovereign of Ashur, what trust is this in which you trust? Oh, grabe no? Gamit ito yung Saywar, mga kapatid ha. Gamit niya yung strategy ng Saywar. Oh, sa inyong nakikita ngayon, napalibutan na ang inyong lugar. Kanino kayo maniwala? What trust is this? Okay? What trust is this in which you trust? Ngayon, napalibutan na kayo? O anong tiwala meron kayo? Saan kayo nagtiwala? So, parang ganun yung words, mga kapatid, na binitawan dito ni Rab Shakeh, mga kapatid. Rab Shakeh, mga kapatid. Okay? Speaking these words na parang ang dating dito ni Rab Shakeh, mga kapatid. Isa po siyang false prophet. Yun ang dating dito. Yung kaniyang pag-question kung kanino ba kayo nagtiwala, he's just like declaring himself as a false prophet, mga kapatid. Okay? Na nagbigay siya ng pronouncement on the royal decree, okay? Kung ano yung pronouncement, kung ano yung gustong gagawin ni Sennacherib sa kanila, now he is making a pronouncement. But mga kapatid, on the part sa mga taga-Yaoda, who is Rabshakeh, who question their trust in Abba Yahuwah, mga kapatid. So he is just like a false prophet, mga kapatid. Okay? On what do you rest this trust of yours? Saan ba kayo nagtiwala, mga kapatid? Yun po yung word na ginamit dito. Itong word, mga kapatid, na trust, dito sa buong talata o chapter na ating nabasa, it is mentioned here 7 times, mga kapatid. Itong word na trust, yung pagtiwala. Okay? Hindi ko na ready yung Hebrew word dito. But 7 times ito nabanggit dito sa mga talata nito. Nabanggit ito sa verse 4, verse 5, verse 7, verse 9. And on and all, 7 times nabanggit itong word na trust, mga kapatid. So, what
Yeshayahu is saying here is, mga kapatid, is 7 times na banggit itong word na trust, pagtiwala. So Yeshayahu is calling the people of Abba Yahuwah na dapat patuloy na magtiwala sa kaniyang kakayahan ni Abba Yahuwah, sa mga promises ni Abba Yahuwah. Dapat yun po ang malinaw na mensahe ni Yeshayahu kung bakit 7 times nabanggit yung word na trust from the verses that I have mentioned. Verse 4, verse 5, verse 6, rather, verse 4, verse 5, verse 7, and verse 9. So malinaw po na ang mensahe na pinapaabot ni Yeshayahu, ni Abba Yahuwah, spoken through Yeshayahu, is yung sangkatauhan ni Abba Yahuwah dapat patuloy na magtiwala sa Kanya. Yun po ang malinaw, mga kapatid, na mensahe dito. The Yahuwah's people continue to trust in His promises, mga kapatid. Patuloy na magtiwala sa Kanya. Basahin po natin ang verse 5 again, mga kapatid. Tingnan mo yung verse 5 to explain further. Sabi niya, I say, you speak of having counsel, okay, and strength for battle, but they are vain words. See, yun po ang sabi ni uh, Rabsake, mga kapatid. Sabi niya, those are only vain words. Now in whom do you trust? That you have rebelled against me. Kanino ba kayo talaga nakasandal? Kanino ba talaga kayo may tiwala? Bakit kayo nagrebelde sa akin? Rabsake is saying that to the messengers of Kasak Yao, mga kapatid. Those are just vain words. Those are just main words. Rather, mere words. Kanino ba talaga kayo nagtiwala? Ibig sabihin, Rob Shake is saying, bakit hindi kayo natakot? Parang ganun ba? Bakit hindi kayo natakot? O, tingnan nyo, napalibutan na yung ano nyo. Okay? Kung ano man yung kung ano man yung kung ano man yung pinagtiwalaan ninyo, whoever that is whom you trust, Rab Shake is saying, those are just mere words. Ibig sabihin, yun ay nothing. Yun ang sinasabi dito yung mga kapatid ni Rob Shake. Di ba? Gano'n ka, grabe ka oppressive yung kanyang mga words, mga kapatid. Na kumbaga, wala na silang karapatan na magtiwala kanino pa. Mga kapatid, yun po ang kanyang emphasis dito. Okay? Verse 6. Verse 6, tinan natin verse 6, mga kapatid. Tinan mo yun. Verse 6. Look, you are trusting in the staff of this broken reed. Okay? Matsaryam, on which if a man leans, it shall go into his hand and pierce it. Okay po? Yes, Rab Shake. Opo, hindi yun siya pangalan ng tao, but yan po ay ah, pangalan po ng ah, describing ano po, is describing yes, hindi po yan, it's not a name, it's a position, a chief. Yes, tama. So, Rab Shake, kaya da. Okay, merong da, no? Kasi ibig sabihin yan ay isang title, kumbaga, mga kapatid. Rabshakeh is not a name, but is a title, is a highest ranking position po. Possible din siya na isa siyang cupbearer, mga kapatid. So that's a good information added to our discussion. Okay po. Moving on. Sa verse 6, na-highlight natin kanina na Rabshakeh o the highest ranking officer na nagsalita siya. Look, sabi niya, you are trusting in the staff of this broken reed. Na ang tinutukoy niya yung Matsariam, mga kapatid. Makakatulong ba sa inyo ang Matsariam? So yan po ang tinutukoy niya doon sa
verse 4 and verse 5. Kanino ba kayo nagtiwala? Ngayon, nabanggit na niya. Nagtiwala kayo dito sa Matsaryam na kumbaga kung i-describe natin, parang isa lang siyang staff na broken. Isa lang siyang baston na wala na, sirang-sira na yung baston na yan. Using it as a way to describe yung Matsaryam o Egypt, mga kapatid. So, tinan mo yan ha. He is now enumerating, are you trusting Matsaryam? Sabi niya. Wala. Sabi niya, hindi sila makatulong sa inyo. If a man leans on it, it shall go into the hand and pierce it. So is Pharaoh, the sovereign of Matsariam, to all who trust in him. Sabi ni Rabshakeh, kahit si Pharaoh, wala siyang magagawa. He is just like a broken stick. Wala siyang magagawa against Assure, mga kapatid. So, if you are there, present and listening, mga kapatid, di ba? Talagang manginginig ka. Talagang matakot ka doon sa kaniyang mga pagpapaliwanag, mga kapatid. Moving on tayo sa verse 7. Verse 7 reveals here, mga kapatid, yung kaniyang uncomprehending understanding of Assure, mga kapatid. Tingnan mo yung kanyang pagpananaw. But if you say to me, sabi niya, we trust in Yahuwah our Aluwayam. Is it not he whose high places and whose altars Kasak Yahu has taken away and has said to Yehuda and to Jerusalem, bow yourselves before this altar? So ano po yung nangyari dito, mga kapatid? Sa totoo pong nangyari, si Kasakyao, sinira niya ang mga high places, yung mga altars, mga kapatid. Sinira niya talaga, literally. Yun po yung history na nangyari dito. But ngayon, nabanggit ito ni Rabsake, mga kapatid. Kayo ba ay nagtiwala in Yahuwah, your Aluwa? Yun ba yung pinaniwalaan ninyo? So ngayon, moving from Matsariam, ngayon, binabanggit na niya yung sinasamba ng Yahuda na kung walang iba kundi si Aba Yahuwah, mga kapatid. Okay? At sabi niya, whose high places and whose altars Kasak Yao has taken away, and has said to Yehuda and to Jerusalem, bow yourselves before this altar. Tinan mo yung hindi nagtukma yung kanyang mga kapatid, yung kanyang statement. Sabi niya, sinira ito ni Kasakyao. Ngayon, nagsasabi siya na bow to this altar. Di ba? Hindi na nagtukma yung kanyang pag-unawa kasi he was thinking na paano pa makatayo itong paninampalataya ninyo kay Yahuwah na wala na yung altar, sinira na ni Kasakyao. Ganun po ang kaniyang pag-unawa dito. Hindi niya naintindihan na ang dahilan pinasira ito ni Kasakyao itong mga high places and altar na yan kasi hindi yan kagustuhan ni Abba Yahuwah. Yun ang hindi niya naintindihan, mga kapatid. Okay, nakuha ninyo? And yet, mga kapatid, sinasabi niya na makaliligtas ba sa inyo ang inyong sinasamba na Mighty One na si Yahuwah, mga kapatid? Okay? Verse 8, and now I urge you, please give pledge to my master, the sovereign of Ashur, and I give you 2,000 horses if you are able to on your part and put riders on them. So, ibig sabihin, sinisira niya yung paniniwala, pananampalataya ng mga high-ranking officer ni Kasakyao upang hindi sila magtiwala sa Matsaryam, hindi sila magtiwala kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Ngayon, he is offering, kung ako pa sa inyo,
Mas maganda, magtiwala na kayo sa aking sovereign. Yung nagpadala sa akin, walang ibang tinutukoy niya si Sennacherib. Yun po ang background if you try to look at it, mga kapatid. Okay? So, ano po yung pangyayari dito, mga kapatid? He is trying to win the sympathy, okay, ng mga high-ranking officer ni Kasak Yao. Okay, if I were you, he is saying, if I were you, mas magtiwala kayo dito sa aking, sa nagpadala sa akin na sovereign. Huwag na kayong magtiwala kay Kasak Yao po. Yun po yung what he is trying to say here, mga kapatid. Okay? So, kung titinan mo yan, verses 8 to 9, okay, look at verses 8 to 9, mga kapatid. Verses 8 to 9, and now I urge you, no? Yan na. Okay? 9, sabi niya, and how do you refuse one officer of the least of my master's servant and put your trust in Matsariam for chariots and horsemen? Okay? So, Yashayahu is, rather, Rabsake, mga kapatid, is saying, tama po, high-ranking Assyrian military officer. So, if you are, what Rabsake is saying, mga kapatid, listen to me, sabi niya, kasi po, if you pay attention, if you give respect to the sovereign who sent me, then ito yung i-offer ko sa inyo. Okay? Ito yung i-grant ko sa inyo na privilege, kumbaga, mga kapatid. Sinikita ninyo how this officer, high-ranking officer of Assyria, trying to win the sympathy, mga kapatid, of the leaders of Kasakiao, no longer to trust in the mighty one served by them, no longer trust Kasakiao, their leader, but they have to put their trust. Kailangan ilipat nila ang tiwala nila sa nagpadala sa kanya, mga kapatid. Okay po. So, yan, mga kapatid, ang malinaw na pagpapaliwanag dito. So, again, as I have said, Rab Shakeh, mga kapatid, violates the third commandments. Okay? He violated the third commandments. Which ano po yun? You shall not take the name of Yahuwah in vain. Okay po? Sa ginagawa ni Rab Shakeh, mga kapatid, he is trying to blaspheme. He is using the name of Abba Yahuwah in vain, mga kapatid. Sa punto na ito. Okay? So, ayan, malinaw po, mga kapatid, na hindi po nagustuhan ni Abba Yahuwah yung kanyang ginawa dito, mga kapatid. Okay? He is showing his arrogance, he is showing his confidence, mga kapatid, and saying, kung ano yung mga pinaniwalaan ninyo, kung saan kayo naniwala, those are just mere words. Those are vain words. Okay? Yun ang sinasabi niya, mga kapatid. Okay? So, moving on tayo dito sa verses 11 and 12. Okay, sa 11 and 12, and Al-Yakim, Shebna, and Yoah said to Rabshakeh, mga kapatid, please speak to your servant in Aramaic, for we understand it. And do not speak to us in the language of Yehuda, in the hearing of the people who are in the wall. Okay? But Rabshakeh said, has my master sent me to your master and to speak to you these words, and not in the men who sit on the wall to eat their own dung and drink their own urine with you? Okay? So, what is Rabshakeh is doing, mga kapatid? He is trying to win not only the leaders, but what? He is also trying to win the people who are on the wall.
Okay? Not only winning the administrators, the key leaders, the secretary, the admin of Kasak Yao, mga kapatid. But Rab Shake is also winning the people who are wailing on the wall. At ano yung kanyang declaration? O, tinan mo yan mga kapatid, oh. Ano yung declaration niya? Na verse 12. Has my master sent me to your master? And to you speak these words, and not in the men who sit on the wall, to eat their own dung and drink their own urine with you? So ano ibig sabihin mga kapatid? Mas lalong tumindi yung kanyang threatening words kasi nga napalibutan na sila eh. So what Rob Sheke is saying, o di ba? Dahil napalibutan na kayo, di na kayo makakalabas. Kung maubusan na kayo ng inyong supply of food and water, ano mangyayari? Di ba? Ang kakainin ninyo ang inyo ng sariling dumi. Dahil wala na kayong supply of water, ang iinumin ninyo ang inyong ihi. Are you getting the how intense itong ginagawa ngayon niya, mga kapatid? Dahil diyan, trying not only to win the key leaders, but also the people who are listening on the wall, mga kapatid. So, grabe no? Grabe yung kanyang ginawa dito, mga kapatid. Okay? So, moving on. So here, makikita natin, mga kapatid, na there is what we call the condition sa ating napaliwanag na kanina. Ginagawa niya itong mga wars ito in order to terrorize, no? In order to terrorize the people na not to listen to Kasak Yao anymore. To terrorize them, okay? Or to uh, dismantle their trust and their confidence in Kasak Yao, mga kapatid. Yun po yung kaniyang intention dito, mga kapatid. Okay? So, ayan, let's look at verses 13 to 14, mga kapatid. Ayan po. Rabshakeh stood and called out with a loud voice. See? Ngayon sumigaw na siya with a loud voice in the language of Yahuda and said, hear the words of the great sovereign, the sovereign of Ashur. See, mga kapatid? Hindi lang mga key leaders ang pinag-usapan niya, but ang ano na, yung mga tao doon na nakikinig stood and called out with a loud voice. See? Talaga, no? Grabe yung kanyang ginawa. Thus said the sovereign, do not let Kasakyao deceive you, for he is unable to deliver you. Oh, grabe ha? Now he is not only destroying the credibility of Kasakyao, he is also saying he cannot deliver you. Huwag na kayong magtiwala sa kanya, hindi siya makatulong sa inyo. Verse 15, do not let Kazakyao make you trust in Yahuwah, saying Yahuwah shall certainly deliver us. This city is not given into the hand of the sovereign of Ashur. See? Ano ka, blasphemous yan mga kapatid? He is saying, do not trust, do not believe on Kasakyao saying magtiwala tayo kay Abba Yahuwah. Sabi niya, he's saying, Abba Yahuwah, hindi siya makadeliver sa inyo. See, grabing blasphemy ang ginawa niya mga kapatid, di ba? He is trying to create these words in order to paralyze the people and no longer trust on Yahuwah na sinasamba o pinaniwalaan po nila ni Kasakyao, mga kapatid. Moving on, until I come. Okay? Do not listen, brother, rather, verse 16, do not listen to Kasakyao. For thus said the sovereign of Ashur, make peace with me by present
and out of me let each of you eat from his own vine, and each on his own fig tree, and each of his own drink the waters of his own cistern. In other words, mga kapatid, kung kayo ay makinig sa akin, ang aking sovereign ay magbigay sa inyo ng mga privileges. Kung ano yung mga pinag-ari ninyo, mga fruits ninyo, water ninyo, you are going to eat of it freely, mga kapatid. Sabi niya, verse 17, and till I come, then I shall take you away to a land that your own land, a land of grain and new wine, a land of thread and vineyard, mga kapatid. So may promise dito si Rabshakeh, mga kapatid. May promise po siya. Okay? Verse 18, beware lest Kasak Yao misled you, saying, Yahuwah shall deliver us. Has any one of the mighty ones of the nations delivered its land from the hand of the sovereign of Ashur? Okay? So yung kanina na-highlight natin sa introduction, no? Verse 18, nabasa natin kanina yun. Verse 19 rather. I will not read it again kasi nabasa na kanina. Nabanggit niyan sa verse 19 yung kanilang mga mighty ones na tumulong sa kanila na natalo yung Northern Kingdom nga, mga kapatid. Okay? Verse 20, who among all the mighty ones of this land that have delivered their land from my hand, that Yahuwah should deliver Jerusalem from my hand. See, mga kapatid, nilalagay na ni Rabshakeh, mga kapatid, yung kapangyarihan against Abba Yahuwah, mga kapatid. Malinaw po dito sa ating na-highlight, mga kapatid. So, that being said, okay, tingnan natin mga kapatid itong verse 21. Okay, bago natin tatingnan itong verse 21. That being said, mga kapatid, can somebody go to Second Kings chapter 19, mga kapatid? Pwede bang may magpunta doon? Dahil dito sa ginawa ni Rabshakeh, okay, highest ranking officer ng Assur, dahil sa kanyang sinabi, dahil sa kanyang ginawa, ano yung consequence, mga kapatid? Can somebody go there, mga kapatid, sa, okay po, unang hari? Can somebody go there sa pangalawang hari, mga kapatid? Chapter 19, verse 35. Can somebody read? Pangalawang hari, chapter 19, verse 35. Ano pong nangyari doon? Dahil dito sa kanyang mga pinagsabi, ano yung ginawa ni Abba Yahuwah, mga kapatid? Can somebody go there? Pangalawang hari, chapter 19, verse 35 po. Can somebody go and read? Verse, ano po, Brother Dan? Chapter 19, verse 35. Okay po. And it came to be in that night that the messenger of Yahuwah went out and smote in the camp of Ashur 185,000. And they rose up early in the morning and saw all men dead bodies. Okay po. So, yes. So, what happened, mga kapatid, is, okay, parang may problema dito. Okay. Okay. Yes, andyan na po. Nabasa ni Sister Lilieta at ngayon pinakita ni Sister dito sa harapan natin. Okay. And it came to be in that night that the messenger of Yahuwah went out and smote in the camp of Ashur 185,000. And they rose up early in the morning and saw all of them dead bodies. See? Ah, malinaw mga kapatid, ayon sa nakita natin sa harapan at nabasa na rin po ni Sister Sarah Batcheo. Malinaw po mga kapatid na Aba ay nagpadala po ng messenger. O, isa lang ha. Tingnan mo yun, messenger lang. O, nag-iisang messenger mga kapatid ang pinadala doon sa camp ng Assur.
camp nila ni Rob Shakke, mga kapatid. Pinadalhan ni Aba ng isang messenger, isang anghel, mga kapatid, ang pinadala doon. So, ilang libo ang namatay? Ilang libo ang pinatay, mga kapatid? Sa camp ng Ashur? Eight, 100 and 100, 85,000. oh, see? 185,000 ang namatay sa gabing yun. Okay, nung gumising yung iba, nagising sila, ano nakita nila? Yun, nakita nila yung mga dead bodies. So, Mm. yan po mga kapatid, malinaw. What is the point here? Malinaw mga kapatid na hindi nagustuhan ni Aba yung kanyang ginawa ni Rob Shake na kinukuha niya yung simpatya, binablaspheme niya, he abused, he said on the name of Yahuwah in vain, mga kapatid. Hindi nagustuhan ni Aba Yahuwah yun. Kaya pinadalhan sila nung gabi na yon. Pinadalhan sila ng isang messenger. 185,000 yung namatay, mga kapatid, sa gabing iyon. So dahil doon sa nangyari, salamat po, they withdraw. Okay? Nag-withdraw po yung Assure sa panahon na ito. Ibig sabihin, hindi sila nagpatuloy. Okay? Hindi na nila pinatuloy yung ang pagransak doon sa Jerusalem kasi nga 185,000 ang namatay. They withdraw to Nineveh after that incident, mga kapatid. Ibig sabihin, sana yung mga blasphemous words, sana yung mga threatening words, oppressing words ni Rab Shake, mga kapatid. Wala. It turned out na yun ang bumirang sa kanya. Di ba, mga kapatid, sa sinabi natin kanina? Yun ang bumalik sa kanya. Yun ang totoong mere words, mga kapatid. Sinasabi niya sa mga alagad ni Kasakyao, yung mga pinagtiwalaan ninyo, those are just main words. Vain words o mere words. Huwag kayong magtiwala dyan. So, ano nangyari? Bumirang o nag-rest back, mga kapatid. Nag-rest back sa kanya. And it turned out na 185,000 yung namatay na mga sundalo under sa kanyang leadership, mga kapatid. So, basahin na po natin ang last na verse. Okay, let's go back to the last verse, mga kapatid. So, ano po yung sinasabi dito? 21 rather and 22. But they were silent and answered him not a word, for the command of the sovereign was, do not answer him. So yung sabihin, nung humarap sila doon, meron na palang instruction si Kasakyao. Huwag ninyong sagutin kung ano yung kanyang sasabihin. Kaya bratatat ng bratatat, okay? Gamasinggan o fiery words ito si Rob Shake kasi wala ngang words na binitawan. Kasi yun po ang instruction ni Kasakiao doon sa kaniyang mga personnel na humarap kay Rob Shake, mga kapatid. Verse 22, and Alyakin, son of uh, Kalakyao, or Helkiyao, mga kapatid, who was over the household, Shebna the scribe, siya yung, kumbaga, parang siya yung secretary na ano, scribe, no? Come to Kasakyao with their garments, rather, okay, Kasakyao, rather, and Yoas, son of Asaph, the recorder, yun ang secretary niya, came to Kasakyao with their garments torn. And they reported to him the words of Rab Shake, mga kapatid. So, ano yung response ng kaniyang mga tao na pinadala nung bumalik sila sa harapan po ni Kasakya o anong ginawa nila? They torn their clothes and gave the report. Ibig sabihin, they what? They humble themselves, mga kapatid. They humble themselves when they gave this report before Kasak Yao, mga kapatid. So,
That being heard, mga brothers and sisters, dito sa kwento nito, marami tayong matutunan dito ng mga lessons. We might undergo some challenging and trying moments sa ating buhay. So ang tanong, whom are you trusting? Pwede ba na makapatuloy tayo na magtiwala kay Aba Yahuwah? Okay, nung sinabi ni Rab Shake na yung inyong sinasamba ay hindi makadeliver sa inyo, yung word na deliver, dito sa chapter na ito pala, is na-mention po 7 times. Kung ang word na trust nabanggit 7 times din, itong word na deliver also mentioned 7 times, mga kapatid. Saan po nabanggit? Ito sa verse 14, verse 15, 18, 19, and 20. Nandyan po yung word na deliver na banggit. So in other words, Yesaya is emphasizing, tiwala tayo kay Abba Yahuwah, 7 times na banggit, kasi Abba Yahuwah is able to deliver us, able to save us. Nabanggit din po 7 times doon sa mga verses na ating nabanggit na. So, ano po yung mensahe mga kapatid? If you are going through some tough times, rough times, yung mga libaong, yung mga hirap na mga daanan mo ngayon mga kapatid, never give up. Huwag tayong mag-surrender mga kapatid. Patuloy tayo sa ating journey in Abba Yahuwah because Abba Yahuwah is able to save us, able to deliver us, mga kapatid, mula sa ating mga oppressors, mula sa ating mga kaaway, whoever they are, mga kapatid, whatever they are, kayang-kaya ni Abba Yahuwah. I-set free tayo, i-deliver tayo. I'd like to pause here on my end at gusto kong makinig sa inyo, mga kapatid. Ano po yung mga pangungusap ni Abba Yahuwah sa inyo? Is there something na you want to highlight, Abayo is talking to you, please bring that out so others can also hear what went through and what is going through in your heart. Yadaya uwa po. So sinong mauna? Sister Asara, parang ikaw yung mauna kasi nag-unmute po kayo. Oh, later na po. Okay. Okay po. Okay po, okay po. Okay, later on, balik tayo mamaya kay Sister Asara. But, yeah. Okay po. Thank you for being honest. Okay, let's hear. Anyone would like to be the first one? Paki-unmute po and then share ano yung mga saloobin, mga kapatid. What are your thoughts about this story? Ang kwento dito. What are your thoughts, mga kapatid? Paki-unmute lang po and then begin to share what's in your heart. Brother Demetrio, yadaya uwa. Go ahead po, ikaw yung mauna. Go ahead po, Brother Demetrio. Yawa barak sa lahat. Talagang baraka-baraka tayo ng salita ni Aba Yahuwah ngayon. Kan. Kasi mayroon tayong pagbabasihan sa buhay Hmm. natin noon at ngayon. Kung Oh. ikumpara natin yung nangyayari sa isang katauhan ni Aba Yahuwah na inaapi Hmm. at Tama. talagang nagbigay ito sa atin ng aral sa panahon natin kasi kung noon mayroon nag-aapi, hanggang ngayon mayroon pa rin. Tama. Kaya, kaya niyabayawa sa atin, kung nangyari yung ginawa niya noon, mangyari pa rin sa atin ngayon. Hmm. Kung uh, uh, pagbigyan natin ng kahulugan itong salita ito. Kasi uh, sa atin ngayon, talagang maraming nag-aapi sa atin dahil naiba na raw ang ating paniniwala Oh. na ayon sa katotohanan. So,
Hindi tayo matakot, hindi tayo malungkot, hindi tayo ano sa kanila ng masama. Hmm, Ah, ang tama. gawin lang natin, katulad ng ginawa ng prophet na talagang pinabayaan lang nila yung ah, pananalita ng kaaway. Hmm. At totoo naman hindi sa atin yung hindi tayo pwede magganti. Oh. Kasi ganti tayo, hindi na magpakialam si Abayawa dyan. Pero kung tayo ay nagbigay ng irespeto natin yung kanilang sinasabi, Oh. pinakinggan, Hmm. nagsasalita, at wala tayong salitang binitawan na gano'n na ganito, Oh. talagang si Abayawa talaga matuwa at siya ay gagawa ng paraan upang ah, gumawa ng ah, mga tao ng mali nilang sinasabi sa atin na hindi Hmm. katotohanan. Kan. So, talaga yon. Noon pa man talagang itong salita ito, itong ah, prophet nito ay talagang ah, doon ko natutunan na talagang ang ibig sabihin nito ay tayo ay magpakumbaba Kan. sa Tama. harapan ni Yawa. Kasi para si Aba Yahuwa na ang bahala sa mga tao na nag-persecute, Hmm. sa mga tao na naggawa ng mga masama sa atin. Talagang ah, gusto ko na ma-experiensyahan ng mga Yahuwa believer ito. Hmm. Ah, Kan. Kasi sa akin, wala na akong problema dito. Kasi nadaan-daanan ko na ito. So, kasi doon mo malalaman na talagang ang katotohanan ng lahat na nangyari noon at mangyari ngayon, kung susundin natin yung sinasabi ni Yahuwah Hmm. at magpakumbaba tayo, ay walang ibang gaganti dyan, gagawa dyan, hindi tayo. Kasi kung tayo, malaking problem. Oh. Pero kung Yahuwah ang gagawa, wala talagang problem. Kan. Kasi walang kita. Hmm. Kasi makapangyarihan yung Yahuwah natin. Ang gawin lang natin, magpakumbaba, mag-pray, at Hmm. si Yahuwah na ang bahala sa lahat. At hindi natin hintuin yung paniniwala natin. Hmm. Uh, Tama. Pagdan pa natin, mas better na mayroon talagang aapi. Kasi doon masusubukan yung faith natin, yung pananalig natin, kaya ba Yahuwah? Hmm. Kasi kung wala yun, walang mangyari. Hindi natin masubukan kung saan na talaga yung faith mo. Hmm. O, kasi kinanglan yung faith natin ay hindi magpababa, magpataas, magpataas, magpataas. Hanggang maabot natin yung ah, kagustuhan ni Abayawa sa buhay natin. Kan. So, yun ang madagdag ko sa lesson natin na pinaka maganda at masarap na pakinggan. Yada. Ah, Yada yo. Maganda sa lahat. Yun po, mga kapatid. Purihin po si Abay Ua sa sharing ni Brother Dimitrio na kung saan, mga kapatid, nagbibigay importance kung ano yung dapat response natin. Okay, so humility, maging tahimik, let Abay Ua be the Abay Ua na siya yung gaganti. Wow, mga kapatid, no? Amazing na tuwing meron palang ganun na mga pangyayari, yun ay pagkakataon na masubukan tayo, lalo na sa ating paniniwala o pananampalataya sa kakayahan na pwedeng gagawin, mga kapatid, ni Abba Yahuwah. Opo, dalawang mga reference sinabi ng ating kapatid dito. Tahaliam 57 verse 1 at Tahaliam 91 verse 1, mga kapatid. So, yan po, additional na mga dagdag na mga references, mga kapatid. So, pwede po ninyong tingnan yon at basahin. Taaliam 91, yes, Taaliam 91, mga kapatid. Verse 1 at 57 verse 1 po. Bilang dagdag na mga references to put us
into the situation na talagang mas maganda na tayo ay magtiwala, mga kapatid. Patuloy tayong magtiwala, mag-remain under sa kapangyarihan ni Aba Yahuwah, mga kapatid. So, maganda pong mga references. Taaliam 91 verses 1 to 4 at Taaliam verses 57 verse 1, mga kapatid. Aba Yahuwah will show favor sa kaniyang sangkatauhan who take refuge under His mighty wings, mga kapatid. So, yada Yahuwah po sa mga additional na mga references na ma-highlight natin sa ating buhay. Anyone else would like to share? Brother Jeffrey, you wanna share something? Okay, if not, Brother Junicio, Sister Mariam, you wanna share something? Anyone else? Pwede po kayong mag-unmute kung meron kayong nais na i-include. Oh yes, Sister Ahaba, Bacheo, you wanna share something? Sister Corazon, go ahead po. Hindi ka marinig, Sister Ahaba, Bacheo, or Sister Corazon. You wanna share something po? Okay. Sorry po. Okay. No, it's okay. Okay, anyone, mga kapatid? Anyone else? Sister... Uh, Brother Dan, ako po. oh yes, you're now ready. Go ahead po. It's your turn. Ano po kasi, Brother Dan, ano po ako sa leadership ni ano po, Kazak Yahoo. Opa. Kasi ang meaning pala sa Hebrew na kanyang pangalan is Yahuwah is my strength, Brother Dan. Wow, amazing. Oh, Okay. Yahuwah is my You strength. you Kaya, search it. You search it. Go ahead I po. search it po. Okay. Yahuwah is my strength. Oh, okay. Go ahead. Opo, then, nakita ko po na kung, di ba, he was used, Yahuwah used him for Yahuwah's people para against dito sa Assyria, di ba, Brother Dan? Yung kay Rab Shakeh, yung Opa. kanyang leadership po ni Rab Shakeh. Hmm. De, ano, pag ikaw pala ay gifted ka, o kumbaga ikaw gagamitin ni Yahuwah, lahat, di ba sinabi niya sa mga tao, sa kanyang tao na huwag kayong magsalita. Oh. O, hindi ho yan lahat. Pag ikaw ay hindi, anointed, Brother Dan, Hmm. even if you say such thing to your people, hindi makinig eh. Hmm. Nakinig ho silang lahat. That means there is something Hezekiah na binigyan siya ng power ni Yahuwah Hmm. para maging maayos po ang lahat. Kasi pag maisang hindi nakinig, maybe something will gonna happen. Di ba, Correct. Brother Dan, maybe you will, yung bang nangyari sa 12 disciples, na, Oh. di ba, yung papatayin na si Yahushua, Hmm. si Peter sino ba yung naghulbot ng, Brother Oh, Dan? Peter. Wala yun sa Peter. wala yun sa plano ni Yahushua eh. Oh. Kaya it was really, really plan na, ano ba yun, yung kukunin na siya. Kaya lang, ginamit sino yung naggamit ng sword, Brother Dan, na, Si Peter nga, Peter. si Peter, di ba, Hmm. inano niya, kaya may sinabi ni Yahushua na, ba't mo ginawa yun? Hindi ka ang gumawa niyan. Yung evil Hmm. ang gumawa, di po ba? Yung ganun. Hmm. Kaya may mga pangyayari na iba na po doon sa dapat hindi mangyari. Although, ano rin yon. Although, isa rin yun sa plano. Kaya lang, dito po, yung pagsabi niyang, huwag kayong magsalita, nag-obey ang lahat. Parang Correct. nakita ko na we should pray for the nation, for the leaders sa nation po, Brother Dan. Kasi pag hindi natin ipag-pray ang leaders sa nation, kaya ang mga tao ay gulo po. Kaya ngayon mga gulo eh. Hmm. May mga rebellious spirit, may ano. Kaya nakita ko po na, ano pala, kung ikaw ay anointed na, kung talagang ginamit ka ni Yahweh ay, yung sa pagsalita mo lang, makinig din po yung mga tao. Hmm. Kaya
maganda, maayos po ang nangyari. Dahil may humbleness po sa kanilang nangyari. Yun Mm. lang po, Brother Dan. Yan Ano na. po ako, no? Wow, ganun Oh, din pala. yeah. So, yada yao, ano? So, ibig sabihin, kasakyao is consistent doon sa meaning ng kanyang Pangalan pangalan. po. Oh, di ba? So, ganun mga kapatid, ganun ka very true na kung ano yung pangalan, restored name na meron tayo, mga kapatid, malaking tulong yun sa atin kasi that will also form and shape us, mga kapatid, na maging consistent o maging totoo kung ano po yung restored name natin. So, just like Kasak Yao, mga kapatid, Yahuwah is my strength. So, kahit ano pa man yung mga report na binigay sa kanya ng kanyang mga recorder, scribe at yung kanyang admin, mga kapatid, hindi din siya natinag, mga kapatid. So, at yun, yung kanyang instruction ay nasunod. So talagang anointed na hari ito si Kasakyao, mga kapatid. Anointed siya na hari. Kasi po, bago pumunta doon ang mga alagad niya, nagbigay na siya agad ng instruction. Never say a word, mga kapatid. So, yan. And sinunod nila yung lahat na sinabi as highlighted ni Sister Azara Batio. So, sa ating buhay, mga kapatid, sa ating journey ngayon, marami tayong matutunan dito, no? Marami tayong ma-apply dito. Sa na-highlight na ni Brother Demetrio kanina, ano po, very relevant, very applicable sa ating journey ngayon. Na, yun na nga, the best offense natin is silence. The best response natin is silence. At sometimes po, yun ang kailangan nating gagawin, mga kapatid. So, yada yawa, mga kapatid. Anyone else would like to add something? Meron pa po ba magdagdag batay sa ating mga napag-usapan na mga kapatid? Okay po. Meron pa ba? Anyone else? Okay. Kung wala na, mga kapatid, so yun po, that's it for now. So, kayong mga manunood sa Republish, mga kapatid, whatever that is na inyong pinagdaanan ngayon, okay? O kayong ang lahat ng mga narito ngayon na sa ating Zoom, kung ano man po yung ating mga pinagdaanan ngayon, nawa itong kwento na ito ay magbibigay pa ng dagdag na katibayan o maging matibay pa ang ating pananalig, ating pananampalataya sa kakayahan ni Aba Yahuwah, mga kapatid. At whatever that is, di tayo bumitaw. Okay? But all the more, kapit tayo kay Aba Yahuwah kasi He has proven Himself true and faithful at ang kanyang kakayahan ay nandyan pa rin. Totoo yan noon, totoo ito ngayon, at totoo pa rin hanggang sa hinaharap. That being said, mga kapatid, ito na nga po yung apat na mga titik sa pangalan ni Abba Yahuwah from right going to the left. Ya or Yad, Ha or He, then followed by U, and then Ha or He. Itong He, basahin po natin as AS. Kaya letter Y plus AS magiging Ya. And then ito ay letter U as in U, Ya, U. And then another He or another AH. Kaya magiging Ya, U, A. Ya, U, A. Ya, U, A, mga kapatid. Ang totoong pangalan na kung saan dapat i-remember siya to all generation. Ito rin din po ang pangalan ng ating Messiah, Yahu, first three letters, pareho po sa pangalan ni Abba Yahuwah. Next is Shan, letter SH. And then pinakalas po ay Ayan, sound of A. Kaya Ya-U-S-A, Ya-U-S-A, Ya-U siya, mga kapatid. Ang totoong pangalan
ng ating Mashiach kasi po sinabi niya, I came in my Father's name. Yohanan 5:43. You did not receive me. But if someone else come in his own name, him you receive, mga kapatid. So, that being said, all esteem and praises po kay Abba Yahuwah sa kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng lakas at daragdagan na pananampalataya at paniniwala sa Kanya. All esteem and praises, Abba Yahuwah, Bashyam Yahushua. Yada Yahuwah.